Kamusta na bansang Pilipinas? Ayan. Alam nyo, napakaraming mga issue talaga. No? Hindi na natin malaman kung ano yung unang tatalakayin natin at ano yung mga pag-uusapan dahil alam nyo naman sa social media, kanya-kanya na ngayon. No? At ito pa rin mga balita, mga kaibigan, mga headline natin, ilang kababaihan, senior citizens, mga kabataan at solo parents ang tinulungan naman ni Senador Bongo dyan sa San Jose, Batangas. Uy, kumusta na po ang mga taga Batangas? Nako, mayroong makontrobersya ngayon dyan sa Tanawan na Batangas. Alam nyo ba kung bakit makontrobersya? Hindi daw nakapasa. Kumbaga ay naibasura sa huling pagbasa sa sangguniang panlunsod ng Tanawan City ang supplemental budget para sa taong ito. At ito'y pinungunahan ni Honorable Hermenegildo Trinidad Jr. Siya yung Vice Mayor ng Tanawan City, Batangas. So yung botohan, siya yung nanguna sa botohan. Kung sino ang pabor at hindi pabor na maipasa ang naturang budget. At ang katotohanan mga kababayan natin, ayan, naibasura po sa huling pagbasa itong supplemental budget sa sangguniang panglunsod ng Tanawan City. At sa isinagawang botohan, hindi pumabor ang 7 konsehal. Hayan, 7 konsehal ang hindi pumabor, samantima naman yung pumabor dito na maipasa yung nasabing budget. Aking pananaw, ang Tanawan sa ngayon ay nakatuon lamang sa mga pansamantalang pagpapabuti at mga gawain na hindi naman totoong sumasagot sa tunay na pangangailangan ng ating lungsod. Kailangan nating suriin. At ipinaliwanag ng mga bumoto ng no. Bumoto ng no ang kanilang mga kadahilanan kung bakit nais nilang ibasura ito. At alam nyo ba mga kababayan natin, ang sinabi nila, isa dun sa mga dahilan kung bakit no ang kanilang ibinoto at dapat na maibasura ito na budget, supplemental budget number 1 ay mayroon daw mga proyekto na dapat unahin ang dapat na pag-usapan. Sinasabi nung 7 ito na mayroon daw mga proyekto na dapat unahin ang dapat na pinaglalaanan ng budget. Ang aking pong pagboto ay hindi po ako sumasang-ayon. Nais ko pong talakayin ang dahilan ng aking desisyon sa aking pong pagboto at ito po ay ang kakulangan ng atensyon at wastong paggamit sa pondo para sa mga serbisyong pangkalusugan at mga pasilidad ng ating lungsod. Nakababahala po na makita na ang perang dapat sana ay para sa pagpapabuti ng sektor ng kalusugan ay pinamamahalaan at ginagamit para sa mga layuning pampolitika na nagre-resulta. At alam nyo ba yung budget kung magkano yun? Nagkakahalaga ito ng 615,719,700 pesos na yung magmumula sa pondo ng savings ng Tanawan City. At ito ay galing sa Tanawan City LGU. So, sa 15 pahina ay nakasaad dito ang lahat ng paggagamitan ng pondo. Subalit, may mga konsehal na hindi ito kinonsidera. Kung kaya't dapat na masusing pag-aralan daw muna kung ano ang dapat na unahin dito sa pondong ito at dapat malaman kung ano yung nararapat dun sa programa. So kaugnay nito, naging controversial naman yung kasalukuyang pagsira o pag-rehabilitate naman ng harapan ng City Hall na ayon sa impormasyon, umabot sa 100 milyong piso ang naging gasto sa pagtitibag sa mga estruktura at napag-alaman na wala pa halos 5 taon ay binaklas na ito. Yung nakatayong estruktura dito. Subayo na rin sa mga marites or sa mga netizen o dun sa mga mapag-obserba nating mga mamamayan. Noong panahon daw ni Mayor Halili, na ipatuyo yung mga ito, yung mga estrukturang ito. Subalit, nang pumasok ang administrasyon nitong si Mayor Sani Colliantes, ay binago daw nito yung lahat ng mga proyekto na pinagkagastusan ng gobyerno.
At parang sinasabi nitong si Mayor Colliantes, hindi dapat magkaroon ng proyekto itong nakaraang administrasyon, kaya dapat nabuwagin. So, politika again. Pinagkibit-balikat lamang nito daw sa harap ng media yung pangyayaring pag-veto dun sa supplemental budget. Pero pinagkaisay siya at lamang ang bumoto ng no na hindi dapat na ipasa yung supplemental budget. At 5 lang, doon sa mga kaalyado niya yung bumoto. Eh, sinasabi daw, nagyayabang yata ito si Mayor Colliantes na sa Sangguniang Palusot, majority ay sa kanya. So, nasan ngayon? Bakit hindi na-aprobahan ang iyong budget? Sabihin na natin ay somewhere out there